Ika-62 kabanata sa pagpapatuloy. Hawak pa din ang kamay ni Lady Soso na namumula ang muka ng ating bida na sinabi nito na ang ibig lang daw niyang sabihin ay Miss Honorary Escort. At nakasimangot na tumingin si Lady Soso sa ating bida na mukhang dismayado. At makikita ang bibig ni Lady Soso na habang hawak pa din ang kamay niya ng ating bida ay sinabi nito na ang kabayaran daw ay 10 yang. Natutugon na magsasalita na sana ang ating bida na okay. Na ito ay naputol dahil sinabi ni Lady Soso na ito daw ay dapat gold. Patanong pa ni Lady Soso na nakapikit ang isang mata na sinabi na marami daw naman niyang nakulimbat mula sa huling misyon ng pag-escort. Di daw ba? At ibinuka ng ating bida ang palad na tumangi sa gusto niya na sinabi nito na paano daw niya yon nalaman. Sinabi pa niya na 5 niyang lang daw ang kaya niya. At wala na daw siyang idadagdag doon. At nakangiting tumugon si Nambuong Soso na okay sige. At nakasimangot na tumingin ang ating bida na sinabi niya kay Lady Soso na yon daw talaga ang layunin niya mula sa simula, di daw ba? At nakakrus ang mga kamay ni Lady Soso na masayang sinabi sa ating bida na yon daw ay isang kasiyasyang negosasyon. Pero mayroon pa kaya daw siyang ibang mga escort warriors. Na ina-assume daw niya na hindi lang silang dalawa. At nagisip ang ating bida na sinabi nito na may katuwiran daw ang kanyang sinabi. At mabilis na tumakbo ang ating bida na iniwan si Lady Soso na nagulat. At sinabi pa niya habang tumatakbo na nakangiti na kailangan na daw niya silang hanapin ngayon. At sinabi sa kanya ni Lady Soso na ikaw talaga. Saglit lang daw, ngunit sino daw sila? At saan daw siya pupunta? At itinaas ang kamay ng ating bida na sinabi nito na magkita na lang daw sila mamaya. Habang tumatakbo ay sinasabi niya sa kanyang isip na kailangan daw niya makita ang dog trio. Ang ibig daw niyang sabihin ay ang kanyang honorary escorts. At bigla na lang giniginaw ang leader ng Westlake Trio habang ito ay nasa malayo at napasabi pa na bakit daw kaya siya bigla na lang nilamig. At tinanong ang leader ng kanyang kasama na ano daw ang nangyayari sa kanya. At tumugon ito na wala lang daw ito. At sila daw ay magmadali na. At makikita ang bahay inuman na nagulat ang ating bida na napasabi ng ano. Umalis na sila? At sinabi pa sa kanya ni Battle Viper na napakamot sa ulo na pagkagising daw niya, wala na sila't umalis nang wala daw siya. Ang mga walang pakialam na matanda daw na yon. At nanlumo ang ating bida nang mapakinggan ito at napasabi sa isip na hindi daw siya makapaniwala. Tumakbo daw siya ng mabilis papunta rito para lang maabutan sila. At nakatayong sinabi ng ating bida kay Battle Viper na bakit hindi daw siya bumalik sa Three Dragon Stronghold. At tumugon ito na dahil daw papatayin siya sa pagtataksil kung babalik siya doon. At tumugon ang ating bida na may katuwiran daw siya doon. Tinanong niya ang ating bida kung gusto daw ba niyang uminom kasama siya kung may oras daw siya. At sumagot ang ating bida na saan daw naman siya kukuha ng pera para dito. At pinakita nito ang isang supot na pera na sinabi nito na huwag daw siyang mag-alala sa pera hanggang may mga tao daw sa paligid. At nagmadaling tiningnan ng ating bida ang kanyang pera at sinabi na saglit lang daw, huwag daw niyang sabihin na kinuha niya rin ang kanyang pera. Na makikita si Battle Viper ay tumatawa sa harapan niya. At pagkabukas ng kanyang damit ay nakita niya ang kanyang supot ng pera. At pagkatapos ay inayos niya ang kanyang damit na sinabi niya kay Battle Viper na hindi daw niya ayunan ang ganitong uri ng gawain habang siya daw ay nagtatrabaho bilang honorary escort ng Heavenly Dragon Escort Agency. Na nagulat ito sa kanyang napakinggan. At kuminang ang mga mata na nakatingin sa ating bida na sinabi nito na honorary escort. Ano daw ang ibig niyang sabihin? Tinatanggap daw ba niya siya bilang escort warrior? At tumugon ang ating bida na hindi. Ngunit bilang isang honorary escort. At sinigaw nito na tumuwid ng tayo na sinabi na yes, sir. Gagawin daw niya ang makakaya niya. At napatingin ang ating bida ng seryoso nang biglang sininok ito. At sinabi sa isip ng ating bida na maaari daw ba niyang pagkatiwalaan siya. At makikita ang langit na sumapit na ang kinabukasan. At makikita ang mga tao na hawak ang mga bandera. At ayon sa kwento na 35 ahensya ng escort ang nagtipon upang lumahok sa bidding para sa trabahong inalok ng Murim Alliance. At 2 tao ang may binabasa sa papel sa harapan ng mga escort agency. Na maliban daw sa Meteor Escort Agency na napili na, ay may 2 pwesto pa daw ang natitira. Ang mga ito pala ay ang kinatawan ng Meteor Escort Agency at isa sa 4 na dakilang reputadong escort, na si Seol Intact,
na nasa kaliwa. At ang isa naman ay ang punong estratehista ng Murim Alliance na si Sama Ok. Ang ibang mga ahensya daw ng escort ay nagdala ng mga karanasang escort warriors na may higit sa 10 tao na karanasan. Habang sila daw naman ay mayroon lamang 3 bagong escort warriors. At sinasabi sa kanila ng ibang escort agency na ano daw ang magagawa ng 3 tao lang. Sinabi pa sa kanila na siguro daw ay nagmamayabang sila dahil matagumpay daw nilang nailipat ang puting buhok na orangutan. Dagdag pa ng mga ito na ano daw ang ginagawa ni Muong Soso kasama nila. At napalinis ng tainga ang ating bida na sinasabi sa kanyang isip na nangangati daw ang kanyang tainga dahil sa dami ng mga bulong-bulungan na naririnig daw niya. At inakbayan ng ating bida si Battled Viper na sinabi nito sa kanya na binabalaan daw niya siya ulit. Ngunit hinding-hindi daw niya siya patatawarin kung magnakaw siya ng kahit ano mula sa Murim Alliance. At napakamot ito sa pisngi at tumugon na sinabi na paano daw kung nakagawa na daw siya ng ganun. At napatingin sa kanila si Lady Soso na nagtataka. At pinagmasdan niya ito habang ang ating bida ay nakaakbay na bumubulong na kung nasisiraan na daw ba siya ng ulo. At tumugon si Battled Viper na ano daw ang magagawa niya, ito ang nakasanayan na niya. Na tinanong sila ni Lady Soso na ano daw ang ginagawa nila. At napalingon ang dalawa na may kakaibang muka na tumawa ng bahagya na sinabi nito na wala lang daw. At ang kamay ng ating bida ay humawak ng mahigpit sa balikat ni Battled Viper na mahina niyang sinasabi na itago daw muna niya ito. At patay na daw sila kapag may ibang tao ang nakakita nito sa kanila. At napatawa ito at sinabi na huwag daw siyang mag-alala. At biglang nagulat ito nang lumapit si Lady Soso na nakatingin sa kanya at sinabi ng ating bida na siguro magsisimula na daw sila ngayon. At pagkatapos ay sinabi ni Sama okay na salamat daw sa lahat ng dumating dito para tumulong sa kanila. Sinabi pa nito na ang gantimpala daw para sa misyong ito ay 100 gold niyang. At napahawak sa baba ang ating bida na sinabi sa kanyang isip na narinig daw niya na ang transportasyong ito ay sasamahan ng mga eksperto sa martial arts ng Murim Alliance. At hindi daw ito maliit na halaga kung isasaalang-alang nila yon. At sinabi pa ni Sama okay na susuriin daw nila ang kanilang karanasan sa trabaho ng walang kinikilingan. At sinabi pa nito na una, ipakilala daw niya ang kanyang sarili at ang kanyang mga escort warriors. At sinabi ng isang ito na siya daw ay CEO Bulgang ng Golden Eyes Escort Agency. Dagdag pa niya na mayroon daw siyang 15 taon ng karanasan. At ang mga escort warriors daw na narito ay nakatrabaho niya na sa loob ng mahigit 10 taon. At binasa ni Sama Ok ang papel na sinabi na ang nakasulat daw dito na siya ay nakatapos ng 179 na mga escort mission. Dagdag pa nito na ilan daw sa mga yon ang naging kabiguan at gaano daw karaming mga tunggalian ang kanyang naranasan. At sumagot ito na sila daw ay nabigo sa 17 sa mga yon. At nakaranas ng 126 na mga tunggalian. At makikita ang grupo ng ating bida na sinasabi ni Lady Soso na masama daw diba kung marami ang mga pagkakataon ng tunggalian. At tumugon ang ating bida na ang ibig lang daw sabihin nito ay hindi sila magaling makisama at may masamang ugali. At sinabi ni Lady Soso habang makikita si CEO Bulgang na 17 lang daw naman ang pagkabigo kaya't hindi naman daw ganoon karami. Kaya, kahit na daw may masamang ugali, tiyak na magaling sila sa kanilang mga kakayahan. At sinabi na ni Sama okay na ang kasunod na daw. At tumugon ito na okay po sir. At madaling lumipas ang oras at ang mga escort agency ay nakatingin sa dalawa na may hawak na papel. At makikita ang ating bida na napatingin sa kanyang gilid at napasabi sa kanyang isip na lahat daw sila ay mas magaling kaysa sa kanila. At napaisip ang ating bida na sinasabi nito na lahat daw sila ay mas may karanasan. At napasabi si Battled Viper sa ating bida na sa tingin daw niya, kailangan nilang maghanap ng paraan para makalipad o gumawa ng iba pang hakbang upang makuha ang trabahong ito. At pagkatapos ay sinabi naman ng isang ito na siya daw ay si Yok Cheonmoon ng Dragon Gate Escort Agency. At siya daw ay mayroon 20 taon ng karanasan. At nagawa daw nila ang 277 na escort missions at nawalan din daw sila ng bilang sa mga laban dahil sobrang dami nito. At nagulat ang ibang escort agency nang mapakinggan pa nila na 3 misyon lamang daw ang nagtatapos sa pagkabigo. At sinabi pa nito na bukod pa daw dito, nagkaroon daw sila ng higit sa 50 hindi pinangalanan na pagtatransportasyon.
At sinabi ng mahina ni Battled Viper sa ating bida na ano daw yung anonymous transportation. At tumugon na sinabi ng ating bida na ito daw ay ang pagdadala ng isang bagay nang hindi alam kung ano ito. At ito daw ay napakadelikado, ngunit malaki ang kita. At tinanong siya ni Seol Intak na napatingin si Sama okay dito na kung nagkaroon daw ba sila ng pagkabigo sa alinman sa mga yon. At tumugon ito na wala daw naman. At nang malapit ng tawagin ang grupo ng ating bida, ay sinabi ni Lady Soso na kung sigurado na daw ba siya tungkol dito. At tumugon ang ating bida na hindi daw siya susuko. Nang hindi sinusubukan. At sinabi ni Samaok na ang susunod daw ay ang ika-22 escort agency, pakilala daw niya ang kanyang sarili at ang kanyang mga escort warriors. At makikitang seryoso ang ating bida at ilang saglit pa ay matapang na sinabi nito na siya daw ay si Lee Jongryong na nagmula sa Heavenly Dragon Escort Agency ng Hangzhou. At siya daw ay may 1 taon na karanasan at nakatapos din daw siya ng 9 na escort missions. At napatawa ang isang ito na talsik pa ang laway. At pagkatapos ay malakas siyang pinagtawanan ng ibang escort agency na sinasabi na 9 lang. At 1 taon lang daw ang karanasan. At makikita ang ating bida at si Lady Soso na natameme na sinasabi pa habang tumatawa ang mga ito na tingnan daw nila ang mga cute na baguhan. At makikita ang muka ng ating bida na nakasimangot na sinabi sa kanyang isip na inaasahan na daw niya ang ganito. At namumulang nahihiya na makikita ang muka ni Lady Soso na sinabi nito sa kanyang isip na alam daw naman niya na mangyayari ito. At nakatingin sa kanya si Samaok na nag-iisip. At pagkatapos ay tumingin sa papel at sinabi na tama na daw iyan, ang susunod na daw. At nagpakilala ang iba na hindi na dinetali hanggang sasabihin na ni Samaok na sige, magpapatuloy daw 1 oras pagkatapos ng break. Na makikita ang ating bida na malalim na nag-isip habang hawak ang bandera nila na sinabi sa isip na siya daw ay hindi sapat na nakahanda. At sinabi pa niya sa isip na wala daw siyang mga malalakas na punto tulad ng ibang escort warriors na may taon na ng karanasan. At habang malalim siyang nag-iisip ay lumapit sa kanya si Seol Intak na sinabi sa kanya na ano daw ang kanyang iniisip. At dito na po nagtatapos ang ika-62 kabanata. Ika-63 kabanata sa pagpapatuloy. Nakatayo sa harapan ng ating bida si Seol Intak na sinabi sa kanya na ano sa tingin niya. Sulit daw ba? Na makikita ang ating bida ay nakatungo pa din at malungkot na sinasabi sa isip na ang isipin daw niya na makikita niya pa ang isa sa 4 na dakilang respetadong escort. At sinabi pa sa kanya nito na marami daw siyang narinig tungkol sa mga trabaho na ginawa daw niya. Pero lahat daw ng bagay ay may tamang panahon. At tumingin ang ating bida na sinabi nito na naiintindihan daw niya. Tumalikod na ito na sinasabi pa ni Seol Intak na kahit daw ang tigre ay hindi makakapanalo laban sa isang may karanasang lobo bago pa man tumubo ang kanyang mga pangil. At nagtatakang napasabi ang ating bida na paumanhin daw. At nakatingin ang ating bida habang ito ay papaalis na sinabi sa kanyang isip na ano daw kaya ang ibig sabihin ng kasabihang iyon. At lumapit sina Lady Soso na sinabi ng ating bida na hindi daw ito sapat. Sa ganitong takbo baka maging katatawanan lang daw sila. At tinanong pa niya na kung alam daw ba niya kung saan nila itinago ang item na sinusubukan nilang i-transport. At sinabi ni Lady Soso na narinig daw niya na ito ay nakatago sa lihim na imbakan ng Law Enforcement Hall. Dagdag pa ni Lady Soso na bakit daw niya tinatanong. Huwag daw niyang sabihin na balak niyang nakawin ito. At mumiti ang ating bida na sinabi nito na parang ganun na daw nga. At nagulat ito sa kanyang narinig. Dagdag pa ng ating bida na kailangan daw niyang gawin ito para magdala ng pagbabago. At napahawak sa ulo si Lady Soso na sinabi sa ating bida na minsan daw talaga ay parang baliw siya. At nakangiting sinabi sa kanya ng ating bida na salamat daw sa papuri. At lumipat ang eksena sa Law Enforcement Hall kung saan sila ng buong Soso at si Battled Viper ay naglalakad patungo sa nagbabantay sa pasukan. Hinarang silang dalawa habang nakangiti lang si Nambuong Soso. At ilang saglit pa ay pinapasok na din sila. Nasa harapan silang dalawa. Ng Law Enforcement Hall nang sabihin ni Nambuong Soso na ano na daw ang gagawin nila ngayon. At makikita ang pinag-usapan nila kanina bago sila pumunta dito na sinabi ng ating bida na wala daw siyang magagawa sa ngayon. Dahil magpapatuloy na daw ang mga pagsusuri. Dalhin daw niya si Battled Viper sa Law Enforcement Hall.
At dapat daw siyang pumasok sa sikreto na imbakan at iwan ang lahat ng perang ninakaw niya. At balik sa dalawa na napasabi si Battled Viper na kung iyon daw ang gagawin nila imbes na magnakaw, maaari na lang daw naman nilang itapon ang mga barya sa isang butas kaysa pumasok pa. At pagkatapos ay mabilis na nawala si Battled Viper na tumalon pala sa ibabaw ng bubungan na nakatawang sinabi kay Nambuong Soso na babalik din daw siya kaagad. Habang naglalakad sa bubungan ay sinasabi ni Battled Viper sa kanyang isip na ang bawat gusali daw ay dapat kailangan magkaroon ng bintana, pinto, o kahit anong butas para sa pagpasok ng hangin. At napangiti ito nang may makita siyang pasukan na napasabi na ayon, nakita rin daw niya ito. At pagkatapos ay hinagis niya rito ang mga supot ng pera, at paghagis niya ng huling supot ng pera ay napasabi ito na tapos na rin. At isang boses na nagmumula sa malayo ang nagsalita na tapos na daw ba siya? Na ikinagulat ni Battled Viper na nagtataka. Na makikita itong nanginginig ang buong katawan na napasabi na hindi daw niya maigalaw ang kanyang katawan. At mula sa malayo ay makikita ang pinuno ng murim na nakatingin sa kanya mula sa mataas na gusali. At makikita ito na seryosong katingin sa kanya. Napaglingon ni Battle Viper ay pinagpawisan ito na nanlaki ang mata na napasabi na hindi daw ito maari. At mabilis na pumunta sa kanya ang mga sundalo na tinutukan siya ng mga espada habang nasa bubungan pa siya. At lumipat ang eksena kung saan ay makikita ang kulungan na kahoy at sa loob nito ay sila Nambuong Soso at Battled Viper at ang ating bida na tinanong sila na ano daw ang nangyari. Nag-uusap ang tatlo na sinabi ni Nambuong Soso. Na sila daw ay nahuli. Natumugo ng ating bida na oo, malinaw naman. Habang nakakrus ang mga kamay ni Nambuong Soso ay tinanong niya ang ating bida na sige na, ano na daw ang plan B? At nakapikit na sinabi ng ating bida na wala daw na kailangan ikabahala. At inaasahan na daw naman niya na mangyayari ito. At nagtatakang sumagot si Nambuong Soso na patanong na sinabi na inaasahan daw ba talaga niya na makulong sila. At sinabi pa niya na makikita ang ginawa ni Battle Viper na paglagay ng mga supot ng pera sa loob ng gusali na. Kahit daw magtagumpay si Battle Viper, ay aminin pa rin daw niya ito. Dagdag pa niya na itinaas ang isang daliri na dahil ito daw ay magpapatunay na kaya nilang nakawin ang isang mahalagang bagay mula sa kanila. At hindi makapaniwala si Lady Soso na nakapikit na sinabi na siya daw talaga ay gumagawa minsan na parang isang baliw. Na makikita si Nambuong Soso ay lumalabas na ang ugat sa may pisngi sa galit. At ilang saglit pa ay lumiwanag ang mga mata na nag-aapoy sa galit na tila isang tigre na sinabi sa ating bida na pero siya daw pala ay mas baliw pa kaysa sa naisip niya. At ibinuka ang mga palad ng ating bida na sinabi na salamat, pero saglit lang daw at huminahon siya. Dagdag pa niya na ang mahalaga daw ay nakakulong sila. At hinawakan siya sa kuhilyo ni Lady Soso na galit na sinabi na hindi lang daw basta saan man, kundi sa Law Enforcement Hall. At hinawakan ni Lady Soso ang ating bida na tila isang manika lamang na sinabi pa nito na walang sinuman daw ang nakakalabas ng buhay mula dito. At napatigil si Nambuong Soso nang may marinig siya na may paparating habang makikita si Battled Viper na tinakpan ng daliri ang tainga niya sa lakas ng sigaw ni Nambuong Soso. At ang paparating pala ay si Samaok na papunta sa kanila. Na sinasabi sa harapan ng kulungan na sinabi daw nila na naghahanap sila ng mga escort warriors, pero nakakuha daw sila ng ilang magnanakaw sa halip. Sinabi pa nito na siguro daw ay dapat siyang magpasalamat dahil nahuli daw silang lahat ng maaga. At isinuntok ang kamao sa palatanda ng paggalang at sinabi ng ating bida na tatanggapin daw niya ang anumang parusa na ipapataw nila sa kanila. Ngunit hindi daw niya maisip kung paano pa maipapakita na sila ay may malalim na kaalaman tungkol sa mga paraan ng mga magnanakaw. At sinabi sa kanya ni Samok na ito daw ba ang dahilan kaya niya ito ginawa. At sinabi pa ng ating bida habang nakasuntok pa din ang kamao sa palad na nahuli sila. Ngunit nakapagpatunay daw sila na may kahinaan sa seguridad ng Murim Alliance. Dagdag pa ng ating bida habang nakatingin sa kanya si Samaok na nakahawak sa baba na sigurado daw siya na hindi nila maikakailayon. Na sinabi pa ng ating bida habang nakayuko na nakasuntok pa din ang kamao sa palad na sinasabi daw nila na hindi sapat ang 10 gwardiya para pigilan ang isang magnanakaw. Pero ang isang magnanakaw ay makakapigil sa isa pang magnanakaw. At nagulat sa Battled Viper nang sabihin ng ating bida na nakakindat sa kanya na mayroon daw siyang bihasang tao dito. At pagkatapos ay gumalang ito at sinabi na siya daw ay si Hajobdo, na kilala sa tawag daw na Battled Viper. At siya daw ay tinuruan ng ethereal thief.
At kasulukuyan daw siyang nagtatrabaho bilang honorary escort para sa Heavenly Dragon Escort Agency. At makikita si Battle Viper na sinabi sa kanya ni Samaok na siya daw pala ay disipulo ng taong nagnakaw mula sa lihim na imbakan ng Shaolin Temple. At sinabi pa ni Samaok na nakatingin kay Nambuong Soso na naiintindihan daw niya kung bakit ginawa ng iba yon. Pero hindi daw niya maintindihan sa kanya, young lady. At nahihiyang namumula na tumugon si Nambuong Soso na sinabi nito na tatanggapin daw niya ang anumang parusa na ipapataw nila sa kanya. At makikita ang muka ni Lady Soso na may pawis sa pisngi na sinabi sa kanya ni Samok na hindi mo nga alam kung anong uri ng parusa ang maibibigay ko sa iyo. At tumingin si Lady Soso ng masama sa ating bida habang ito ay nakapikit na gumagalang. At makikitang sumapit na ang gabi. At ang tatlong sina Seol Intak, si Samaok at ang leader ng Murim ay nag-uusap sa mahabang lamesa. Na sinasabi na nakayuko ni Samaok na siya daw ay nahihiya. At tumugon na sinabi ng leader ng Murim na silang lahat daw ay napahiya dahil sa ilang mga nagiging sanhi ng kaguluhan. At tumawa na sinabi pa niya na pati din daw siya, syempre, ay ganoon din ito pala ay ang current Murim Alliance leader na si Snow Mountain Divine Blade na si Jiang Chopong. At sinabi sa kanya ni Samaok na paparusahan daw niya sila bilang babala sa lahat ng iba pa. Habang makikita ang lampara ay sinabi sa kanya ng leader ng Murim na si Chopong na wala daw silang ninakaw at wala rin daw silang nilabag na lugar. Anong uri ng parusa ang ibibigay natin sa kanila? At sinabi pa niya kay Samaok na ano daw sa tingin niya si Lee Junryong. At tumugon ito na sinabi na marami na daw siyang nakitang matalino at mahuhusay sa martial arts, pero wala pa daw siyang nakitang kasing tapang ni Lee Junryong. At tumingin ang leader ng Murim na si Chopong kay Seol Intak na sinabi nito na ano daw ang masasabi niya, Stormy Escort Sword. At sa tingin daw ba niya ay makakatulong sila sa transportasyon. At nakapikit itong sumagot na ang mag-isip daw tulad ng isang magnanakaw ay hindi madaling gawin. At ito ay isang kasanayan na kailangan daw nila para sa trabahong ito. At napatingin sa kanya ang leader ng Murim nang mapakinggan niya ito at napasabi na ano daw naman ngayon. At tumugon si Seol Intak na sinabi na kung sasabihin daw niya sa kanya na pangalanan niya ang pipiliin niya. Na makikita ang lalaking isa ang mata at ang ating bida na sinabi pa niya ang pipiliin daw niya ang Dragon Gate at ang Heavenly Dragon Escort Agencies. At nakapikit na tumugon na sinabi ng Murim leader na kung gayon, gawin na daw nila ito. At sinabi pa ng leader ng Murim na si Chopong na papahintulutan daw niya si Lee Junryong at ang kanyang grupo na tumanggap ng 20 palo gamit ang pamalo dahil sa pag-insulto sa Murim Alliance. At makikita si Seol Intak na isinuntok na ang kamao sa paladtanda ng paggalang. At gayon din si Samaok. At sinabi pa sa kanila ng Murim leader na si Chopong na gayon paman, ang pangungusap daw na ito ay magiging epektibo lamang pagkatapos ng transportasyon. At tumugon ang dalawa na yes, sir. Samantala, sa kulungan na sinasabi ng ating bida sa dalawa na magtiwala daw sila sa kanya at walang masamang mangyayari. Na makikita na hindi siya pinapansin ni Lady Soso. At mumiti ito ng kakaiba na makikita na inis ito na sinabi pa na mas mabuti pa daw na magdasal na siya na tama daw ang mga sinasabi niya. At dito na po nagtatapos ang ika-63 kabanata.